Hey mga brods, balak ng SMB na pabalikin. Ito pong si Myles Powell ng Qingdao Eagles na kasalukuyang naglalaro dyan sa CBA or Chinese Basketball Association mga kabrods. So kung matatandaan nyo, ito pong si Myles Powell ay dati na rin pong naglaro dito sa PBA, kung saan ito pong Bay Area Dragons na guest team dati ng PBA ay siya ang naging import doon. So sa tagal din niyang naglaro dito sa Pinas mga brods as a guest team, ay dito niya naging kaibigan. Ito pong si Chris Ross. So naging kaibigan niya dito si Chris Ross mga brods, at sinabi nga ni Myles Powell na once maging isang head coach, ito pong si Chris Ross ng SMB, ay siya ay willing na maging import nila. So yun nga mga brods, habang itong si Chris Ross naman ay player pa sa SMB, ay syempre kaya pa rin niyang kunin ito pong si Myles Powell kahit hindi pa siyang head coach. So kayang-kaya yan dahil syempre may contact na siya kay Myles Powell. At isa pa dito ay ito pong si Myles Powell ay best friend na ni Chris Ross. At isa pa dito mga brods, Qingdao Eagles, ito pong huling 2023 na pinaglaruan ni Myles Powell mga brods. Pero type nyo rin or comment nyo dyan sa section sa ibaba kung ako yung nagkamali na ngayong 2024 ay wala pa siyang kupunan or kahit saang kupunan sa ibang bansa. So correct me if I'm wrong mga kabrods ha. So kasalukuyang wala pang kupunan na kumukuha ngayon kay Myles Powell mga brods, dahil kung makikita nyo sa website niya. So 2023 pa yung last. So ngayong 2024 wala pang kumukuha. So available ito pong si Myles Powell. So ito ang balak kunin ng SMB at kokontakin ito ay ayon din sa mga reports natin ni Chris Ross. So mga brods, ito po kasing SMB, alam naman natin, sabi nga ni Kume, parang wala na ring height limit next season sa Commissioner's Cup mga kabrods. So ito pong SMB, imbis na kumuha ng mas malaki kay Junmar Fajardo, ay why not isang player or isang import na kayang umiscore consistently. So kung makikita nyo or kung alam nyo na yung laro ni Myles Powell, ay hindi na kayo problema sa scoring mga brods, dahil ito pong si Myles Powell ay parang itong scoring machine talaga. At di naman yan magagawa ni Myles Powell dahil sa wala lang, di ba? Dahil ito ay true hard work, dahil naglaro na rin ito sa NBA. At siyempre bago-bago lang itong nawala sa NBA mga brods, 2021 to 2022 nag-Philadelphia 76ers ito. So dyan ko siya napanood talaga. Dyan siya huling naglaro sa NBA mga brods. Pero yun nga, hindi na siya masyadong nagpapakitang maayos na stats niya sa kanyang kupunan sa 76ers. Kaya bigla siyang napunta sa Delaware Blue Coats. So mga brods, biglang hindi na narin nyo yung kontrata ni Myles Powell. Pero kung makikita nyo at mapapanood nyo siya sa Philadelphia mga kabrods, magaling na scorer talaga ito. So hindi na kasi problema ng SMB yung ilalim, imbes na kumuha sila ng mas malaki kay Junmar na sinabi ko kanina, dahil ito pong si Junmar kasalukuyang nakikipagbakbaka naman din ngayon sa OQT, sa ating FIBA OQT, at sa mga tune-up games against Turkey and Poland. Dito mas nakita natin si Junmar Fajardo na mas lumakas pa. Kaya hindi na kailangan ng SMB ng malaking import, kailangan lang nila ng ganitong Myles Powell lang na 6'2" or 6'3" na point guard na kayang umiscore consistently sa SMB. Dahil sa ilalim, ipaubayan mo na yan kina Junmar Fajardo at Mo Tautua. At alam ko naman kayang-kaya nilang depensan din yung mas malalaki sa kanila, dahil matitigas bros ko rin naman sina Junmar, Tautua at Vic Manuel. At yun nga, pagdating na sa scoring, ipapaubayan mo na ito kay Myles Powell. Kaya kahit umalat sina Perez, sina Jericho Cruz, Romeo, Lassiter, Chris Ross mga brods, syempre naandyan ito pong si Myles Powell. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Legit NBA or former NBA player itong Myles Powell, bagay ba as an import ng SMB? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Official na nga na sinabi rin sa mga ibang reports natin na talagang magpapadraft na. Ito pong si Justin Baltazar. Kung matatandaan nyo, dapat magpapadraft na sana nga ito pong si Justin Baltazar sa PBA taong 2022. Pero nag-withdraw or hindi na tinuloy yun ni Justin Baltazar after siyang magkaroon ng offer sa Japan B-League ng Hiroshima Dragonflies. Kaso mga bros, nagkaroon ng problema, bigla siyang
siyang na-release noong December 2022. Kaya bigla siya dito napapunta ng MPBL or NBL din dito sa Pampanga Giant Lanterns. Bali-balita nga ang taas ng bigayan talaga dito sa Pampanga dahil taong 2023 magpapadraft na ulit sana ito pong si Justin Baltazar. Pero bigla na namang umalis sa draft mga kabrods. Ito pong si Baltazar. Pero nyo sayang 2022 projected first pick sana siya. 2023 projected first pick din sana siya. Pero yun nga hindi natutuloy mga brods dahil yun nga ang daming mga problema at yun nga ang ganda ng offer rin kasi ng Pampanga G Lanterns sa kanya. Pero ito nga kinonfirma na rin ng sports director ng Pampanga na ito pong si Alan Trinidad na nag-help din na tubong Pampanga na katulad ni na Abueva, Arwin Santos and Ian Sanggalang na yun nga ito namang si Justin Baltazar ay tutulungan niya na makapag-draft ulit dito sa PBA. So ito ay ipupush na talaga mga brods 2024 dito na official na ito pong si Justin Baltazar na magpapadraft na talaga sa PBA. So ito pong 6'7" na si Justin Balti mga kabrods ay bali-balita ang Barangay Nebra San Miguel naman ang nakatingin sa kanya. So sa dami ng kupunan, gusto nga ng Ginebra ito. Pero yun nga, medyo malabo dahil medyo mataas yung pick talaga nito po ni Balti. Pero yung pick ng Ginebra ay nasa baba lang. Pero pwedeng gawin ng paraan or gawa ng paraan nito ng Barangay Nebra San Miguel mga brods na kung paano nila kinuha dati ng SMB. Ito pong si number 1 pick na si Christian Stonehardinger dati. Parang ganyan din yung gusto nilang gawin kay Justin Baltazar mga kabros. Dahil 6'7" ito, former Lasallian UAAP champion ng 2016 tapos naging MPBL Finals MVP taong 2023 at syempre sila yung naging champion dyan. At siya rin yung tinanghal na most valuable player din ng buong season na yan noong 2023 sa MPBL. So malaki ang naitutulong talaga ni Justin Baltazar mga brods simula nung nahawakan siya dati ni Coach Tab Baldwin sa Gilas Pilipinas. Biglang umangat yung pangalan niya at yun nga tuloy-tuloy na yung progreso niya mga brods. Kaya ang Ginebra gustong kunin yung player na ito na sabi rin sa mga reports na gusto rin nilang i-push through yung Jetroy Rosario trade sa Blackwater Bossing na makuha ng Ginebra or SMB. Pero papaubayan na ng Ginebra itong si Troy dito sa SMB para ito naman yung kukunin nila sa draft ay si Justin Baltazar naman. So 6'7", may shooting mga brods. Kung alam nyo na or kilala nyo na si Justin Baltazar, maganda talaga yung skill set nito. Ang ganda ng footwork sa ilalim, shooter mga kabrods, magaling din pumasa at yun nga, di rin ito mabagal-bagal na big man. So medyo mabilis ito, talagang maasahan mo ito sa MPBL, mas lumakas pa ito lalo dahil syempre physical yung laro doon. At alam ko nga, marami na rin na-improve itong si Justin Baltazar dahil syempre hinug na ito. 2022 ba naman, projected first pick na sana siya. How much more ito pong 2024 na marami na rin siyang naging experience at mga achievements before ito pong 2024 natin na draft. Kaya ikaw mga brods, Justin Baltazar to Barangay Nebra San Miguel, malaki bang maitutulong neto sa Ginebra? Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.